Yang Hansen ng China, mas na-draft pa sa NBA kaysa kay Kai Sotto. Maraming fans ang nagsasabi na mas magaling pa si Kai Sotto dito pero bakit ayaw ng NBA kay Kai? Maraming nagtaka kung bakit na-draft si Yang Hansen sa NBA 2025 draft samantalang si Kai Sotto ay ilang taon nang sinusubukang makapasok ngunit hindi pa rin napagkakatiwalaan ng mga koponan. Si Yang Hansen ay isang 7'1" center mula China na mas bata at mas atletiko kaysa kay Kai, kaya't nakita ng scouts ang potensyal niya na mas madaling i-develop para sa modernong laro. Bukod sa taas, si Yang ay may maayos na footwork at mas mobile, kaya't swak sa fast-paced na sistema ng maraming NBA teams. Samantalang si Kai ay kilala sa galing sa low post at high IQ play, kulang pa rin siya sa explosiveness na hinahanap ng NBA scouts. Hindi rin nakatulong ang kakulangan ni Kai sa consistent exposure sa top-level competition tulad ng NCAA o EuroLeague. Kaya kahit mas matagal na sa pro si Kai, pinili pa rin ng teams ang mas batang proyekto gaya ni Yang. Isang malaking factor din sa pag-draft kay Yang ay ang kanyang mga pre-draft workout at combined performance na mas kapansin-pansin. Naitala niya ang magandang vertical leap, lateral quickness, at shooting range, mga aspetong hindi pa fully developed kay Kai. Nakita ng mga NBA teams ang posibilidad na ma-develop si Yang bilang isang stretch 5, samantalang si Kai ay nananatiling traditional center. Ang NBA ngayon ay mas pabor sa mga big men na kayang tumira sa labas at makasabay sa switch-heavy defense. Kahit may magandang IQ si Kai at passing skills na pambihira sa 7'3" player, hindi ito sapat kung hindi siya makasabay sa bilis ng laro sa NBA. Sa case ni Yang, nag-project siya na mas may upside sa modern NBA system. Bukod sa athleticism, importante rin ang timing at exposure. Si Yang ay nakuha ang atensyon ng scouts sa tamang panahon, lalo na sa international tournaments kung saan siya ang naging standout. Si Kai naman, kahit naglaro sa Australia at Japan, ay hindi naging consistent starter o dominanteng player sa kanilang liga. Maraming team ang nagdududa kung kaya niyang mag-adjust sa NBA tempo, lalo na't minsang nagkulang siya sa conditioning at aggressiveness. Isa rin sa ikinasama ng loob ng ilang teams ay ang pagiging injury-prone ni Kai noong mga nakaraang taon. Samantalang si Yang ay halos walang injury history, kaya naging mas safe na pick para sa teams. Mas napapanahon ang pag-angat ni Yang kumpara sa tempo ng career ni Kai. Hindi rin natin may kakaila na mas malakas ang basketball infrastructure ng China pagdating sa pagsuporta ng NBA prospects. Dahil sa laki ng market ng China, mas inclined ang ilang NBA teams na mag-invest sa players na may malaking commercial value. Si Kai, bagamat sikat sa Pilipinas, ay hindi nakakuha ng parehong marketing push sa international stage. Malaki rin ang epekto ng mga agent at connection sa NBA landscape at sa kasong ito, mukhang mas epektibo ang kampo ni Yang sa pag-promote. Mas maraming NBA scouts ang naipadala sa mga laro ni Yang kumpara kay Kai, kaya mas visible siya sa mata ng decision makers. Hindi laging patas ang sistema, minsan, diskarte at timing ang talagang nagdadala. Marami rin ang nagsasabi na may bias ang NBA sa mga Asian big men na hindi galing sa NCAA o Europe, at dito rin nadamay si Kai. Dahil hindi siya dumaan sa mga kilalang sistema ng training gaya ng sa US College Basketball o EuroLeague, mas mahirap para sa kanya na makumbinsi ang NBA scouts.